Mayong hapon, mayong adlaw sa pangtulugan, sa syudad sa Iloilo, kag subuman sa probinsya sa Iloilo, kung manabutan sa atong pagpangalaga sa sining Abante Bulls ay pungsod Pilipinas, kag subuman dira sa parte sa Amerika, pila ka mga katapok ng Asia o Asia, no? Nagatamaw kita sa inyo, kag dira sa kumusta mo dira? Kag sa atong mga kauturan dira sa Mindanao nga musubong ang igo sang bagyo. Sabay pa nga yara na kamo sa pagkaingkang o isipayan sang malain nga panahon dira sa inyo. Gihapon, ang inyo abdan dere sa sining nga programa, upod sa nga aton sini bisita, ay daw kita kini sa iya. Amo ni sining kuya nga kung wala kami makita sang personal kay Android, ari mo si Android sa kumpanya. No? Si Ginoong Tyrell Financial. Tyrell, mayong hapon. Ah, malipayon ako nga nakabalik diri. So mayong hapon gid sa tanan sa inyo. Lalo na sa pagsugod, una ko ginatamyaw ang aton nga chairman sa United Indigenous People of the Philippines o Los Biminda si Dato Ike kag mga kaupod naton nga mga kaipis dira sa Banwa sa Kanduni, sa Banwa sa Sipalay, sa Talisay, sa Silay, kag sa Don Salvador Benedicto kag bug-os nga Pilipinas nga mga utod naton nga mga IPs. Okay, kag subuman mayong hapon man sa hapon nga mga big boss sa aton nga pangulo, Pangulong Bongbong Marcos kag kaupod man sa mga utod naton diri sa The Fraternal Order of Eagle, mga kuya at ate, mayong hapon sa inyong tanan. Well, nabatian ang aton sining bisita karon nga hapon, madamo kita sa balance particularmente ang iya subong nga pananom, ang iya ginahimo. Ano wala natabo sa mga cases dito sa Canlaon, Bukok sang Canlaon. Kag ano wala natabo sa bahin niya sa Kanduni, naging kalbo dito ang bukid, dito ang pinasa aton sining mga utot nga IPS, binagit ang project ni Presidente Bongbong Marcos ining kabahay, no? Ang balay para sa mga pigad. Pero intis kita magpadayon, kag lubos nga magpadayon sa sining programa, gamay lang mga tinion, pamayon, salamat sa atong hilangan ko na iya gindala diri sa aton ang atong sining bisita nga nangin matuhay kag sulkay kaya sining pangton. Bayi ang iya sining talanon, siya mismo, subuman sa iya sining panimalay, kag kutob sa miyembro sang iya sining pamilya. Praise the Lord. Kag lakipan ang papahayan nato sa pulik sa imo nga ayuha man ang nagapit sa hospital kag subuman sila puluyan kundi man ang kalibutan. Kaya nagapati kita na ikaw ang pinaka sampiaton nga doktor sa tanan nga mga doktor bilog nga kalibutan. Lord, kaya na mo nini pagi si Monak na si Kristo, tamon Ginoo. Amen. Amen. Okay, science. So I think ingat 3 times sa sling program, pero ato ya abante pa lang. Yes, yes. Hindi pa abante bullseye kay subong tingog naton ang duha ka program abante bullseye. Ang sa panahon nga wala kita magkitay, ano bala ang ginahimo ni Ginoong Cyril Ganancial? By the way, si Ginoong Cyril Ganancial, presidente man sang Eagles Club. Yes, tama. Okay? Prihan na karon. Na silingon na sa ano ang imos na ginabuhat o ginbuhat sang wala kita magkitay menos bulan after nga nag-guest daw sa program Abante Subong. Hari ka na sa Abante side. Okay. So, yung hapon luhat no, sa tanan. Una bes, nagapasalamat ko sa Ginoo. Kaya ang pagtugay isang oras is 24 oras lang, partner. Yeah. Kaya ako, hindi 24 oras yung ginimo yan, 48 oras, wala na kita nagapaway. Amo na siyang ginubara natin, wala kita nagapaway sa mga proyekto, lalo na sa kabukiran.
For the past 5 months, ang proyekto naton sa pagpananom wala gid sang untat. So nagkaroon kita sa mga major plantations sa Luzon, sa parte sang Negros kag parte sang Visayas. Ang ato nga proyekto nga pananom sang kahoy kag paghatag sang programa nga livelihood sa mga kautoran ta sa IPIS, wala kita sang untat kag ini magapadayon kag magapadayon gid. Anong kahoy ganin sayang imo Mr. Grand Concern nga ganing kag IPIS or Sang papisan at magtanong? Okay, sa Philippines naton nga mga interview, ang atong gid nga major projects nga ginapanom sa mga kabukiran, pinatawag na siya nga economic enterprise. So ang kahoy nga palkata. Okay, kaya ang dahon sa ang palkata, ang kahoy sa palkata, ang sanga sa palkata, may ara nga nagakaigo nga buyer nga may kompanya kami nga kapital sina. And ikaduwa, ang impact sa environment, tama gid kanami. Kay ang ini nga klase sang kahoy madasig siya magdako, madasig sa magtaas, madasig sa magdabong. So nagatanom man kita sang lain-lain nga mga indigenous trees. Libre ni siya naton nga ginatanom sa mga makanti nga area sang aton nga mga ancestral domain o duta sa aton nga mga IPs. May mga donors kita naga-provide sa sang planting material ginapunduhan naton para ini matanom. So amo na siya aton nga proyekto. Now, sa hindi ng pansin bilan nun sa award kita magtugod ni program na Bantibusay na hinambitan ka sa inyo sining grupo bilang sa tuwan ang IPIS, okay? Project kahit sa ato sintik wala kang lang sa isa. Ano wala ang tinutuyo nga gintukod ninyo ang grupo Agila? Okay, so history sang Agila natukod ini sang 1979 sang bulan sang Mayo up to sang June. Linbuho ini sa mga dumalagko nga mga tawo, mga lawyer kag engineer. Kag siguro ma-mention ako sa mga few leaders nga nagsugod sini o mga founder naton. Number one, ang una-una na naging national president naton, amo ang tawag namon sini diri is kuya, pagbabayi is ate. Si Kuya Nilo Raimundo, amo ang mga kauna-una naton nga founder nga naging presidente sa aton Agila way back 1979. Si Kuya Pedro, naging ano ni siya, engineer ni siya. Si Kuya Celso Mariano, lawyer. Si Kuya Rizal Alberto, engineer ni siya. Kag si Kuya Mel Samson, isa ni siya ka ininyero kag negosyante. So sila ni nagsugod-sugod gid sang the Fraternal Order of Eagle, Philippines. So ang tinutuyo sini magbulig sa may economic nga responsibility sila or community nga mga services nga gina-offer nila, amo ni nga nabuo ang ini nga grupo ng Agila. So, anong ibig na pagbuo ni sila sa nga grupo nga Agila? Ano ba na ang ni kaywan sa aton mga utod, hindi lamang sa IPIS, kundi mismo sa ato dito. Okay, ngayon, kasi ni natabo nga calamity diri sa banwa sa Kanlaon, Castiliana, and mga katupad ng mga banwa sang Negros, ang ato nga grupo, the Fraternal Order of Eagle, lalo na ang grupo sa GSEC o Global Eagle Summit Eagles Club, nga ako diri nagapungkos presidente, nagpanawagan kita sa aton nga mga utod, nga kuya kag ate, nga sa subong nagabuo kami around mga 9 million in the Philippines nga member. Okay, may ara kami natawag na Alalayang Agila. Kaya obligado kami nga kada individual may ara gid parte sa pagbulig sa mga utod nato nga apektado man sang ini nga kalamidad. So may ara kita utod dito o kuya kag ate nga pamilya nga ara sa evacuation center nag-decide kami nga mag-ambag-ambag amo ng Alalayang Agila kag nag-contribute kami dito in cash kag in kind. So hindi lang na nag-umpisa, sige-sige ini sa kada kalamidad kung anong mabulig sa Agila sa grupo naton, kadayon kita nga magahimo sini bilang responsibilidad man nato. Mr. Rizal, sir, hindi ba na pagkuhaw or pagtukod ninyo sa sining tawag na ito most organisasyon ini or grupo, no?
Wala bala ini lamod politika. Amig mo ang inyong miyembro. 9 million 9 million active. active members. Why bala ini lamod politika or intrahan na sa mga Sa subong ang aton nga party ni sa kondisyonis ang aton nga the Fraternal Order of Eagle, non-sectarian kami kaga wala kami naga-involved sa ini organisasyon o political party. So ara kita sa natawag nga balanse nga pagdesisyon kaga ara kami sa neutral nga desisyon. Ang tinutuyo lang gid makabulig kita. So kalabanan diri mga negosyante ag mga professional sa nagailintra diri. Okay. Ang agila, bulig. Makabulig sa nagkakinahanglan bulig. Lumpaton ka ang sa Bulkan Kanlaon. Di nagkakinahanglan man sila bulig. Ang kahibalo kita nga madamo dito sa utod naton nga mga IP sa Bulkan Kanlaon nga apektado. Yes. So magluwas sa sining ibo nga ginadumalahan sa Kilata. Ano pa ang imo sini nga mahimo or inyo man mahimo sa sini mga utod naton nga apektado, hindi lamang sila kundi madamo man nga mga Ilonggo dito kato pati ang ila sini nga mga pananok kay siguro tinaw mo dito yes Yes. So, okay, no? May ara kita natawag nga duwa ka bahin. May ara kita nga paghimuon subong. Kaya may ara kita ginaplano in advance or in the future. Ano na siya? Subong, padayon ang pagbulig naton through finances, through goods, and of course, ang natawag naton nga pag-rehabilitate sa mindset sang aton nga mga utod dito. So makilanlan sila sang linga sang aton nga mga good advice sa evacuation center kay mostly andito mga tao depressed. Nagpadala kita sa mga advisors, mga consultants naton nga kaupod naton nga agila nga maga-share man sa ila kung paano sila ma-build up ang ila moral liwat nga hindi na sila ma-depress dito tungod ginaigo sila. Then in the future, subong by this coming January, may ara na nag-commit sa aton nga isa man ka grupo nga agila, isa siya ka governor kag involved siya sa United Nations. Ang iyan nga trabaho nagabulig ni si quarterly nagaatag siya sa mga medical mission bulong. So ang iyan nga commitment subong magaatag siya around 1 million nga bulong this coming January or February matupa ni siya kag magadala kami sa mga doctors, medical doctors dito sa area kag hindi lang na limit sa natawag nga medical mission. Of course may ara mga goods kag may ara man cash nga ma-assist naton dito sa area sa Canlaon kag Castillana and Bago City. mga pila ka porsyento sa mga pananom sa Bulkan Kanlaon ang apektado Mr. Granson. Ako to be honest, speaking of planter man sa lugar sa Canlaon kag Castillana, majority dito sa area sa Canlaon and Castilla and Bago is devastated. Yung mga devastated, hindi na mapusda ng pananom, tubo, vegetable, palay. So, ilanlan sang assistance sa atong gobyerno, salamat gali sa atong Pangulo, pagkabalo ko naghatag sa sang calamity fund, additional emergency calamity fund dito worth 8 to 10 billion sa local government naton sa Negros. 10M or B? Billion. B. Yes. So, iniindirekta bala sa probinsya or mismo sa mga local government units? Dito sa province natin sa governor, then distributed siya sa kanuwang apektado nga kalista dito sa evacuation center. Okay. Na-mentionar mo ang gobernador, lukso kita. Lukso lang yung brata. Sa bukid sa Candone. Dito bahin, so nakabate kita sa pila sa mga balita na subject to confirm from you na ang DMCI nagkalbo ng pila ka parte sa sininga bukid sa Candone, but ano nga lang nga bukid sini, kag madamo sa mga IPs. Apektado man. Yes, of course. Bilang the National Vice Chairman of United Indigenous People of Luzon, Visayas kag Mindanao nga kaupod ng atong chairman Dato Ike Gabilino, ako isa sa mga nagakontra sa nagabatiko sa ginobra sang company nga DMCI sang Happy kag of course ang DNR and the local government ka ang wala sang consent sa
300 families nga nag-aista dito sa barangay Gatuslaw sa Kanduni kag sa masunod pa nga mga barangay nga ilang proyekto is pananom sang palm tree without the prior informed consent automatic inkalbo na nila ang bukid ang malain pa dira ang mga tumuloy nga nag-aista dira nga mga IPs hindi na makabalik Tama? kag may mga information ay ini nga mga pamilya nga nag-aista dira nga ginpagwa nila nga gusto magbalik sa ilang balay gindeklara pa sang barangay o sang ah, sa posisyon sa gobyerno nga member pa sila sa NPA. So isa na sa masubo kag ginakondem namon ang ina nga mga information kay ang United Indigenous People of the Philippines or IPIS is pro-government. Pro-government. So ang mga dagko nga company ginapadag-an na nila ginihimuan nila istorya para lang mapulfil ang ilang proyekto. So kami naga-condemn bilang grupo sa United Indigenous People of the Philippines nga ini siya nga proyekto nila dira ginikontra namon. Again, the development and the project hindi kami kontra. But ang patakaran nila pagproseso kapalagpat nga may tago kag tama kakurap sa LGU ginakontra gid namon. Sa Vice Chairman sa United Indigenous People of the Philippines, magluwas ang siningina sila yung mga ginakontra niya ang karan. Pero okay ka mo sa project. Kundi ko, kaya buang bed doon di ginagawa mayo. Kahit daw buhay na daw illegal ng yapon. Kaya panapakot dara kay iba niya. Ibarawan na to kung tumbahon mo kahoy. Martanaw mo kasang ibulos. Represaw. Okay, Cyril. Mr. Cyril Garantal, sir. Kung luwas, sabi sa sinang ginasilig mo, ano nga aksyon ang imo mahimo bilang Vice Chairman ng sining mga grupo ko sa sining United Indigenous People of the Philippines. Okay, kung kontra lang kita sa istorya, kag sa wakal, wala kita sang mahimo kay ini siya mga dagko nga company. Okay, again i-clarify ko na ito nga naging kontra kami kag pabor ako sa project nila is pagpananom sang kahoy. So sa proseso dapat mauna na itong pananom since malpas i-replace sila. So that is a good project, kay environmental project na eh. Pero ginuna nila ipas, ang lain pa dira kay pati ang mga natural nga habitat kag natural nga suba intumpukan nila. So tampi subo ina nga proseso nila kag gin-approve sang DNR kag mismo sang mayor dira sa Kanduni. So amo lang ginabatikos namon. Now, anong mga action naton? Again, maistorya kita sa papel. So salamat sa among abogado si Attorney Priscilla nagabulig sa aton sa tunga sang IPIS nga siya ang mag-fight into legal. So may ara kita mga legal action na file kami complaint against DNR and the LGU. Okay, kung ma-comply man lang isang company, wala gid yung problema. Kay ma-work together, makatag trabaho sa aton nga pumuluyo, lalo na sa IPIS, kay makabenepisyo man sa atong LGU. But again, sa tama nga proseso. Okay, Aris Talubos, magpadayon sa pagtalakay sa pila ka mga issues sa aton sa kayon tayong issue kay sabat sa aton sa bisita may ini nga mga issue antes nakasilano kita ni sa iya may mga ihibalo kita pero nung taon sa kalin kay Mr. Derek nagali sa anak mo nga champion sa taekwondo no Salamat. dili og gamiton sa Meron sa Justice Club dara sa City. Of course, sa tanan nga nagabuo sa Taekwondo Team of Justness, ako anak si GL Gab Ganancial. Another 2 goals naman ang kuha niya sa Rua City. So dugay-dugay nga ako niya pala puro na lang gold kay puro na lang medal sa gold. So again, may ara man siya silver, may ara man siya nga bronze. But all in all, ang pinakadako nga reward and award sa iya is ang iyang acceptance of winning and acceptance of losing. So nagatubo ang maturity sa natawag nga the true art of fighting and the acceptance. ang isa dra sa mga pelikula ang yan sportsmanship Yes. payo kay kung lutos ka matuna kung tao ka bugal ka nagapabugal ang amay Cyril Garancial Junior mo ano? Ikaw ba hindi ko sa junior? Wala ko junior. Swimming lang. Kaya may daw gali. So, nagsalika ka balay mo, puro palawan kasi kung nakakasakmatan.
Kay ang ining ano ni ang TMCI, I think kalbo ang ining may barangay Kusao. Part series ang kandun eh, base minahon mo ni, no? May mina na day, pero antes na pasalamat kita sa pila sa katong sa Fitzgerald Seafood and Restaurant. Sa din na kita dire sa isa sa day nga edifisyo nagapangalagad sina sa ah, Abante Bulsay kag subuman sa Seafarer Maritime Consultancy and Logistics. This ayaw hapon lang sa kay Cap Roland Saldebar, Maritime Saldebar, Roland Maritime Saldebar. And of course, Sherlab Charities Incorporated, kag sa Iloilo Car Trading, kag sa KIO Consultant, construction, no? KIO Construction. And of course, también makita sa ngayong hapon sa kay Buboy TV Naggracia sa Fast Beverage Trading. Nagaparagyan man sa Fast Beverage Trading Sound System. Sinsiyado na ni. Paluyag ka mo magkaangkon sa namin nga sound. Pagpakikita lamang sinisayad na sa Fast Beverage Trading sa Calle Rizal, siyudad sang Iloilo. And of course, happy birthday sa kay Pastor Elmer Tesoresca, Pastor Dr. Elmer Tesoresca nga nagahiwat sang iyas ni kadlawan subong adlaw. Sa kay Sarabia Aldarwes ang Duha Qatar, may hapon. Sa kay Bishop Oscar Fernandez Santa Lucia. Sa kay Francis Bong Fiducio, may hapon man. Nag-upod pa sa liwat sa Nicolas si Brother Elmer Soresca, Pastor sa Shiloh. Kay Pastor Hector Sugera, Pastor King, kay Pastor Joshua Santa Lucia, kay Kenny Hablado, Calcras, San Canada, kay Elmira Sarabia, San Duwa Qatar, San Nicola, kay Mrs. Ruben Mijares, ang Amerika, tingnan River Halip. Pabiuna family, San Bacolod City, kay Jing Fernandez, ang Carabia Negros Occidental. Dara sa mga dramas family sa bayan niya sa Barangay Langis, sa ano ni, Barangay Langis, Banago. Kay subuman sa pamilya Kasiple, mayong hapon man dara. Sa kay Juana Nogar, Batch 26, ang Cabaros Catholic College, sa kita sa Indra sa Batch 26, kay Cyril Ganancial, yaamon ni subong atong guest, no? Sa kay John Sibido. Ang pagpapaki sa ato, dito na siya sa luwas ng Pungsod eh. Yes, Then ka man, sa China. sa China. Pero masigurado kita nag-Cheryl China, hindi West Latency. Life Pabudlay, no? Okay. Buti masih masih kaya sa Marco, i-check eh. Program ka. Yung mo lang. Yung lang. Yung DMCI, correct me if I'm wrong, mo ni ang nag-auyat sa Simirara Island. Yes, yes. Okay? Coal Park, in Mina, Manila to. Ginmina man. Okay. Hindi ayan nga ang tinutuyo sini sa 300 ka pamilya nga ilaging tandog tara sa barangay Katuslao, ang bukid dire ayan yung gaminahon man sang DFCI, may ihibalo ka, may ideya ka, Mr. Francis. As a planter, no, as a farmer, pagtargi ko isang kahoy, the way the setup sa prepare sang duta sa pagtanom sang palm tree, do hindi man ang amo sina. Kay gingamitan gid sang bako, gin clear gid, gin tapat. A certain of big construction ang matubos dira. So, partly, ang pagpananom sang kahoy, pero ang tinutuyo siguro most probably is mamina man sila. Sakon lang personal nga observation din. Mina sila. Mamina gid sila kay ina nga lugar is bisan di ka lang magtukot ano ina sa mga natural resources nga sa ginamina ang bulawan kag ang mga silver kag copper. Okay, kagani nga portion sang Abante Bulsay ginadulong mo sini patinang rawan Expensive Security Agency ni Second Lieutenant General Bigwit. No? Kung maluyag ka mo nga mag-angkon sa ilas ng servisyo sa ilang mga secret guard, mga masaligan, mabuot, kag mga nag-respeto sa ilas sa mga kliyente sa mall,
posisyon nyo, opisina o sa inyong puluyan, kontak ka lamang si Second Lieutenant General Pabingwit sa telephone number or cellphone number 0915-916-1663 kag 0908-194-0227. Mansip Security Agency. And of course, kinatami naman sa mayong hapon sa liwat si Second Lieutenant General Pabingwit, si Napali Brasaldo, nagsubuman si Jen Laranjo. Mo ini sila ang nanging bisita na hapon. I think Tony Baluan daw ang asawa mo ni Tinginti General Pabingwit daw. Iya, tani ni Mr. Cyril Ganancial, sir. Yes. Kag of course, good afternoon sa kay Ross Silao o Silao Silao Hupanda sang Hayward, California. Vanessa Alberto, Canada. Try my in case muna siya sang Iloilo reading. Good afternoon. Now, ang ining bukid sa may barangay Gustao or Grand Concept. Ano tayo? Sa history sang banwa kag sa history sang barangay, dara nagamina man sa natural mining no nagapaning dara umuluyo. Paning na diri. So of course may ara gid na diri nga unod kay loaded gid na daya sang copper and silver. Of course pag may copper and silver may gold. So Oral kaya ang copper amo nang ipot ng Bulawan. yes, yes. Amo na sa may minahan. Dili si Cyril Ilia sini nga mga ginikanan ka mga pamilya tuman sa may barangay sa Jose, si Tulay City. Ang lugar nga din kita man dito na dako. Kaya man tinaslingan naton, I was born in Nota, but dito kita na dako sa Supply Mine, barangay San Jose Supply Mine. Nakagin kita upra dito. Diba? Now, ibalaan niya man ganyan sa Baros Catholic College. Mauna na ka Baros Catholic School ano. Sunog, hindi mo na ka Baros Catholic College, kagin liwat ng building, tinugan sa bago, nag-amo na sa home. Of course, good afternoon sa kay Arlene Martin, ng Manhattan, New York. May hapon man sa mga miyembro ng Global Iloilo City Eagles Club. Muna inyo, no? Yes, Global Iloilo Summit, Iloilo Summit, Eagles Club Eagles or Club. GSIC. Hag sa kay Yasmin Solano sang Tumangas, Iloilo. Sana siling muna kainan siyempre may Copper, may Bulawan. Dito sa Palay May, ito si istorya sa mga katigulangan dito na talabukan may buhay pa man istorya may baka kuno galagaw nasugos duta wal pos kan laon impot na tanan ko naman mapamatunan pero amo na kuno ang tutob ng igyan niya na cover muna gina produkto ya sa Palay Mine cover ang Marinduque Mining Industrial Corporation, MIC. Okay. Sa ilo kita, kahit ining DMCI o yung marami mo, sige kita, ang national government, among mga kag mismo si Kani, Governor Lacson. Yes, Mr. Granchal, sir, nakalapit mo kay Governor Lacson. Wala, ining DMCI or ang pagkalbo sang bukid teras may barangay Gatao, lagi ini sa public hearing. sa last month, nagpatawag sila sa public hearing dito, nagadialogo ang itong governor, Office of the Governor, and ang mga presidente sang Barangay Gatuslao. So after nga nabalaan nila, kami sa mga reklamo na. Pero apart from that, dugay na inigaling na kalbo. So naging aware na sila sa sitwasyon, at least na pamatian na nila. Kung subong ang gabay pa nga ang aton nga DNR, ang aton nga gobernador dira, may real gid nga aksyon sa ini nga problema nga ginahatag sa DMCI kag sa local government mismo. Dapat mapabalo ang kanya pamunuyo, aware sila, pag nabalaan nila kung ano ang proyekto nga ari diri. Kaya madumduman ko sa buhay pa si Gina Lopez na muna siya sa DNR Pangasinan ni Presidente Duterte, no? Yes. Kontra yan ang mga minahan
amo ni ang ginpakuan niya, Sira. raya. Kag ang minahan, once akong trauma ni higanan, di ini, no? Pero at least, tinguan niya nga mapisira ang iban, ang labi, sini nga kwarta sa Congress or draman sa upper house, bot may aragin man, tapos sa kaka. Muna para nga mapunggan ang ining pagsira sa mga minahan. Kaya isa ini sa nang rason kung away siya kung mas DNR Secretary. Yes, sa pagngasog sang aton nga late Secretary Ma'am Gina Lopez, so salute gid kami dira. Ini ang iya mga pangabudlay tayo noon sang United Indigenous People of the Philippines. Of course, ang aton nga Pangulong Bongbong Marcos nagasuporta ni sa mga aksyon niya sa tiya ginobra. Karon aware na si presidente, that's why may ara sila nagakakikang nga legal action para diri. Kaya gina-involve man sang DMCI nga ini kunong project, na-involve diri si First Lady, si Ma'am Lisa. But again, gina-clarify ini, hindi niya ini proyekto, iya niya sang DMCI. Ang DMCI makumply lang ni kung wala man daan likwa sang aton nga LGU. So ang kakulangan na rin sa LGU kag sa DNR naton. Kung nako ni nga project mo, maupod ka lang galing sa isa ka kahoy, hindi basta-basta po agad permit. Inita nga almost 60 hectares ng kalbo subong. So mga almost 60 hectares ng kalbo, may ara na kami aerial view. Ay ma-provide kami sa information sa inyo, aerial view ni na drone namon, ini kalbo pati suba, pati mga dagkong kahoy, natural habitat, wala gid devastated ang term namon dira and almost 300 families na ang hindi makabalik dira. So, kinsira, gintabunan, kinsba. Ano ang matabo, no? Kung matabo kung magbagyo ang baha, no? Of course, pag yung guba mo ang natural pathway o waterways siya, ang resulta sini isa flash floods. Hindi basta-basta ni kaga landslide gid. Kaya nga, wala na sang kahoy, wala sang ugat. Di ma-hold, hindi basta-basta isa ka bukid ni posibleng mag-create sang ginatos ka pamilya nga pwede mapatay diri. Kay damo sang pumuluyo sa dalom. Kag of course, epektuhan ang pila ka banwa. Kay ginguba tang natural habitat pero kung gintanan tanay anay gipreparahan sang mayo, wala gid problema. So, ginapanawagan na to ng mga local ano ni LGU, mga mayors sang inambitan nga banwa, palibot nga mga banwa. Yes. Samtang nga way pa sa mga no? Kay di Cyril. Diyos, ha? Amo ni mo budlay hindi tatalikaw niya katanga to. Ang dalo tubig, gaway na sa manifestan ng mga gamot. Sa ini isang ginatamaan ng spike. Gangan pa nga ang supakan, panyo. Nung matabo yan sa loob. Kung bungyod, siyempre maawas sa suba, ito ni matulog sa talong. Kaya why na yan? Now, may isa magiging tagali ka na dumduman Tyrell. Kaya na-mentionar man mo si Presidente Bongbong Marcos, si PBBM. PBBM. Ano doon pakita mo nila sa akong pinta na to sa office? NCIP is under sa Office of the President, CIP? National Commission for Indigenous People. Okay. Pinta na sa office of President. Mas mapos eh. Mas mahapos pag gina-performa nila ang ilang role o ang ilang nga posisyon sa aton nga panggobyerno. O naging bulag-bulagan manabi ang NCIP kay dapat paagi ni sa ila ang tamang proseso. Ang mga consent permitting maagi gini sa NCIP anay bago sa DINA. So sila mismo naging bulag man sa ini nga proyekto kay namangkot man kami wala man siya kuno kabalo. So tama po budlay. Trying usually as a vice chairman ng United Indigenous People of the Philippines. Hindi mo kamo sang competitors
open letter so kung anong klase da nga mga sulat. Ito ideya sa kay Presidente Gong. Pero sa aton abogado si Attorney Priscilla naka-ready ng aton nga mga legal documents for presentation sa Office of the President. Joke. Oo. Di ang inyong Kompleto na. namin paan Joke. parang bakit niya kakuan pulido. Oh, may namangkot sa akong ganan sir. Kaya balong kita nga ikaw isa man sa ginasaligan sa kaya sa ni pabahay project, no? May ara ka na sa Gimaras. Ah. Kada nga parte sa Gimaras. May ara kita ka-approve nga tatlo na ka-area diri sa Iloilo. Tapos nadala na dang Gimaras sa Banuasang Hordan. Ang approved naton nga pabahay dira is nasa 800 ka unit. Ini siya panghatag ni siya libre sa mga na-identified na nga mga beneficiaries naton. And diri sa Barangay Lanit Haro sa Ati community sa kay Pastor dira nga parinti ko mayong hapon sa imo Pastor Zindo. Ang na-approve dira nga pabahay sa imo is 100 units. And sa Banuasang Kalinog may ara kita na-approve nga 1,700 units. So 1,700 units. So all in all naka-work kita sa budget nga 3.8 billion para sa pabahay nga mabulig ini sa aton nga mga utod nga mga IPs. Ang isa na rin sa nagpamangkot, ano ang ilas din makaabit sa namong isang unit sa mong balay, sa mong break. Number one, ang atong priority dira is registered kang members IPs. Yara kita form nga ginakuhaan kung sa diin kita nag-declare sa ilang area sa Guimaras sa kay Mayor Ingi Chavez. Nakahatag kita sang listing dito sa iya kung sino ang magiging beneficiaries. Kag sa kay Pastor Ilocindo sa Barangay Lanit. Kag of course sa Banuasang Kalinog nagahandol sila nga maka-identify sa pabahay nga maka-receive ng aton nga former mayor Kuya Alex Centinel. Oh, si Alex. So kung iya nga gin-donate niya ang 7 ka hektarya, gin-donate niya again i-clarify ko gin-donate niya ang 7 ka hektarya para lang makabulig siya sa pumuluyo sa Kalinog. So good afternoon rin sa kay former Mayor Alex. No, sa Kalinog. Very good kay Korea nasa ding proyekto, no? Pabahay project sa aton sa Presidente Bongbong Marcos. Pila ang areas ni every unit? At natawag ni siya nga tenement housing. So gin-design nato ni siya nga do pareho lang gid sa condominium style. So livable magabagita nga livable. Cozy kag mapulian gid siya kami araman mga units nga na turnover na subong do di mo siya kaya pulian. So nga ato ni nagalapan ni sa 27 square meter kag naka fully furnished may CR, may 2 ka kwarto kag may mga amenities ni turnover na lang ini. So ano ni siya ng complete package ni siya pag member ka dira o ikaw is beneficiary kabaton ka sang unit may kita ginbuo pa nga isa ka kooperatiba nga amo ni siya ang magapadlagan sa ini nga mga units kag maga-sustain sa mga kinahanglanon kag maintenance. So kumpleto ni siya hindi lang ni sila nga mapuli ka dira. So anong himuon mo kun ara ka dira? So dapat maganegosyo ka o may trabaho. So ma-provide kita sang livelihood, trabaho pag negosyo. Kag ang kooperatiba ang income sila amo na maga-sustain o mahatag sang maintenance expenses sa kada area. So ini pala, sir, fully furnished? Fully furnished ni siya ang turnover natin. So ang matabo ka ni Masulod na lang. Masulod na lang, oo. So ang aton obligasyon diri bilang isa ka beneficiary, may isa ka lang obligasyon diri. At least you need to adopt 20 trees. Magamba kita adopt 20 trees, babakal ka sa 20 kakahoy lang na planting material nga ipa-adapt mo sa amon nga area sa ancestral domain itanom namon i-handle sa kooperatiba.
So amo naman ang imong magiging obligasyon in return nga nakabaton ka sang balay nga libre ngalin sa aton nga gobyerno. Ang 20 ka puno nga seedling, tanom nyo. Itanom na siya, i-adapt na siya sang kooperatiba under sa program sang Villa Caridad Integrated. Sa DNA, itanom. May ara kita area diri sa Iloilo, basically ara sa Pasig. May ara kita sa Negros, pwede kita katanom man sa lugar sang Don Salvador kag Talisay. Doon sa Bador, pagkatos Murcia. Don Salvador Benedict. Doon sa Murcia, pagkatos Juan, ano yung tawag mo? Mampal. Yes, sir. Okay. So, ining pagtanom sa 20 ka puno nga mo matanom or ang cooperatives matanom. Pantayan ni sang Ang matagagan sini is ang kompanya sang Villa Caridad nga ginbuo man sang may ara ka kooperatiba sa kada area. So ang mga member nga ginaswelduhan naton amo ni siya ang mga tatat, pero may mga ara technical team ya ang amon nga company nga Villa Caridad Integrated Farm. So do amo lang imo magiging contribution sa environment. So ginbukal mo ni siyang 20 kahoy, in return niya nakabalay nga libre. So mag-an na lang na siya. Pero may ara ka natawag nga environmental improvement. So in every tree, in every ate, may ara tree. In every family, may ara kahoy nga itanom sa palibot. Wala sa duta, may duta ang mga IPs naton may ancestral domains. no nga klase sang kahoy. This is Again, interest. may ara kita itanom, duwa is may ara kita production tree, kag may ara kita nga protected tree. So sa production tree, may ara kita mga fruit-bearing trees para may ara man i-sustain. And number two, ang protected tree naton amo na itanom naton ang palkata. Ang palkata again, madasig magdako, madasig magtaas, mapuslan ta ang dahon, mapuslan ta ang sanga. Okay. We talk about Kolkata. I-follow up ng liwas mo kay daw na eksplana mo sa kaibigan. Ito ko sa kainan mo ng pag-istimuha mo na. Kolkata bala, hindi ini dalok sa kubi. Okay, good your question. Ang palkata is number one, siya ang pinaka-the best nga kahoy nga maghahatag sang naga-reserve sa sang kahoy, nagahold siya. So that's why ginatanom namon siya sa mga reservoir. Okay, so nag-hold niya siya up to 500 liters of water sa kada puno. Nag-edad siya 3 ka tuig. So according gani sa DOST, kung magtanom ka sa palkata, kung maghimo ka sang bubon sa kilid sang dahon sa palkata, ang water nga gagwa is alkaline water. Sa statement sa sang DOST. Itsura sa Kolkata naman. Ang iya nga dahon daw agho, straight ni siya nga kahoy. Kada ang red Solomon palkata, do pusti ang tsura niya, do pusti. Pusti ang iya nga Ang daw pareho sang tree. hindi siya para sa pine tree. Kag ginasunod ni siya namon kuan ta sanga, so daga straight hindi siya nga klase sang kahoy. Lain man na Indian tree. Lain man ang Indian tree. Dalok Indian tree. Dalok ko siya. Ang nami lang gid sa palkata, ipuon mo lang ang dahon, pwede mo direct imo on feed sa mga kanding manok. Nami siya pang pagatas, nami siya sa meat. Ginahimo namon siya feeds, ginamix namon sa amon nga feeds. That's why may ara kita nga feeds company o feeding company nga gin-set up na sa Negros. Ang ara kita fertilizer company o fertilizer processing sang fertilizer made of palkata leaves. Diri sa Dueñas na. Okay. Organic na siya, organic. Sa mga ako sa nagpamangkot, no? Wala bayaran. So, ay, ini bilaan balay ni dahil punanay lang niya. Maganda kita tenement housing, condominium gini siya, 3-story building, condominium gini siya. Nga 3-story lang para hindi na kami mag-set up sang elevator kay sa building code, magpapa 3-story. You need to set up elevator gate. So ang maintenance is taas. So that's why 3-story lang, then lapad man sang area. Diba kung mga kuya sa first story, loko dito sa paboya. Kapento ko may trade test ito. So complex na siya, no? Hindi lang siya balay. Sa inang area, sa inang community, so may ara sa church, may ara sa klippa, may ara sa parking area, and sooner or later, maset up kita sa elementary school sa ina nga hingin set upan naton nga housing. May eskwelahan. May simbahan.
may merkado. Sa Subong ang pinanglingkod niya is eskwelahan. Sa design naton may merkado, may water refilling station, may cooperative, may basketball court, may open field, may garden, kompleto eskwelahan na gid ang kulang. Para sa isa ka komunidad, pareho sini, ang mga negosyo yung matuhaw mo na kung halimbawa, maghahatang mo sa livelihood or labi sa mapisan niya maggusto o kaya sa obra. Tuhaw mo na mo. Mm. Kaya kung di na namo, kumuluyo, ay bintahon ka gid. Correct. Bintahon ka bisa magibiligya ka lang na assign ka ka munggo na itilom. Mo mo bala sa sulpot. Pwede na yung bakal yapon. Okay. No? Tingnan nga mga ini nga proyekto sa atong namin ni. Bilog Pilipinas ni. Sa Subong ang proyekto niya sa aton nga gobyerno, ang bahay. Pabahay nga 100% is dole out. Sa akon pa lang ni siya na award as 3,000 units. Pero ang target sa atong nga gobyerno is 6 million units. But for now, ang na-deliver pa lang sa iya nga chimpo sa sobra pa lang 1 million ka units. So kadto pa sang lalagson sang mga kontraktor sa aton nga gobyerno para matapos ning iya nga proyekto. But ining sa akon is 100% dole out siya. Dole out ni siya. Kang iban is dapat pag-ibig member ka or maimpito ikaw ang mabayad ka ni monthly. Sa akon is libre ni siya nga pabahay. So isa ini ka mas dinaton nga bugay sa imo sang rates. Maayo ka sang panimuot. Kanay balaan niya nga ang imo ginahimo para mas imo isig pareho. Pagka why ka nag-tinaw hindi iya. Nagakalipay ka nga makaserbisyo sa prehas mo. Pinagin sa mga IPs, no? Yes. In paan sa mga ilang kinamataran na mag-enjoy sa ilang stimuli. Kinamataran mo na eh. About sa mga IPs nga apektado sa mega dam dito sa Kalinog. In the past, nagkaroon siya ng problema dira sa Kalinog kay wala masyado ni pastar ang benefits nila. Sa Subong kay natakol nila na-address na lang ilang mga kinahanglanon amatamat na solusyonan na tagaan trabaho na tagang benepisyo dira sa banwa sang Kalinog sa mga utod naton nga IPs. Then ang part of the member man gani o beneficiaries sa housing project ko sa Kalinog, sila man ni ang ara dito ka star sa naagyan sang tindugan sang dam o in-construct sang dam. Okay. How about sa Boracay? Now, speaking of Boracay, medyo madugo ang aton nga set sa Boracay. Well, in fact, na-delineate na namon ang sa Boracay o na-mapping naton through sa help sa aton nga DNR na mapping team kag sa aton nga mga surveyor and geodetic. At medyo mabulubog ang aton nga kontra. And nagapangayo kita sang bulig iya sa aton nga presidente para ma-address dira sa Boracay. Now, the power and the authority sang IPs naton is ara, but kung hindi magbulig ang gobyerno naton, mabubudayan, to be honest. So, hindi kami maguntat sa pag-claim ng bawi dira sa Boracay sa tama nga proseso. Kay damo man dira IPs, mga leaders, tribal leaders, kag mga negosyante nga naga-claim man, pero hindi sa tama nga proseso. Now, we take our move into a right movement para hindi kami matabis dira, kag hindi kami masalaan nga mga tribal dealer. Kay damo na tribal dealer man mo. Nagapangwarta sila mga IPs mismo dira gabaligya man sa duta na hindi man inog baligya. Ang IPs Yes, yes, that's why may damo na priso man nga mga IPs. Mga utod naman na sila pero sinda na sila. So, sila mismo na subukan ang mga tribal dealer, tribal syndicate na dira ang term ko dira sa Boracay. Paano babaligya isa ka duta nga wala sa mga titulo? Kay first sila nagaposisyon nila abalo na nila approve sang LGU, approve sang ginaluto na nila nga ini o sige sunta ako ni. So ginatunga-tunga nila. That's why nagtunga na nagkaroon sa faction ang grupo sa Boracay. But again, may nagatindog dira. So ngayon kung ang kita abogado kag ang gobyerno nato nagapulig, nga ma-in place na ang Boracay. Ma-enjoy sa mga ma-enjoy dira ang benefits
sa mga pumuluyo. Sorry, Mr. Gracia, sir. Ini mga nga tribal leaders mga kay nagsisinungaling. May abogado man sila guro. Again, ang away dira is papel sa papel. So pag ikaw negosyante ka gusto ka na magpal kag Papel. ginaobra-obrahan nila pwede ka gid maituan. Kag damo ako kilala nga nag-complain nga naintuan gid. So ang nagbukal mismo damo nagahibi. That's why may ara da mga hotel sila na abandona naging filean sila sang kaso man sang DNR after nga nabayaran. So medyo madugo pang inang Boracay pat ma-claim ta gid ina. So I think pila ka porsyento ay hanang mga IPs nga. For now, last meeting namon sa community nila na may ara sa tatlo ka section ang mga IPs dira, tatlo ka grupo man na naga-claim sa Boracay. So again, kung sino ang may papel na delineated nga through NCIP, through DNR, kag pirmado sa aton nga presidente, amo na siya ang gina-acknowledge. So wala kita naga-claim nga ato na, but then ginagiyahan pa sila nga may proper documentation para ma-support naman daang nakaposisyon subong sa Boracay. Kaya man, di ba ang mga IPs mo na sila ang mga tumando, sila ang nag-aangkon o ang kinaya sila sa mga tumulong. Hmm, May iba niya nga mga IPs, hindi mo na, panglam na, nag-alam na. mo na sa alam nga ilagin gamit, tuntupan. Yes. Hindi alam, magbulig na hindi parehas ng ipis. Mm. Pero si Kuya, nagbulig ka. Nag-unless ipis, unless of sang gano'ng inuligan, buligan. Mm. Okay. Tapos kabalo kita nga ikaw, kaman, magluwas nga be, ang saling ko lang ikaw, usa ka mangunguma. Na istorya mo na tabo sa bukintis. Pwede na marami maluan na pila ka round sila nga tubas mo na yung kamates, why mo mo Dugay na ko nga planter dira sa lugar sa Negros. In 23 years nagatanom ko na sa lilain nga lugar. Na partly may ara ko dira 14 hectares sa may mismo gid dira sa Canlaon. Eh sa sa tago dito sa Kaya ko sa Katag, mga 8 kilometers halin sa crater. Yara ko dira kay kanami na dang ang lugar. Di ko na pag-mention ang barangay. Kag sa dalom sa ubos-ubos sa mismo sa Panwa, yara ko naging rent another 14 hectares. So last October, ang unang pagsabog, nagtanom ako dito sa kamatis. So very good ang pricing. 180 sa puno, 180. oh, Sa hectare yan, nakatanom ka 62,000 ka puno. May magbunga lang 5 kilo na lang gidya paon. sa puno. Kada puno, 62,000 times 5. Magbili lang 180. 180 Pag po sang ginakita, tani galing 6 days before sa gapon nga harvest, naglupok lang masumukan. So 62,000, i-calculate ko lang times 5 kilos, gusto na lang 150 ang kilo sa puno. So 56 million ang per hectare. hectare times 14 hectares. Ato kadto sang kwarta nga kitaon. Iba ko managambal ako kamatis. Pero na ano siya na dokpan na tabunan naman dito. So na another nag-move kami into bill paper nga halal reason siya dapat buwas. December 21. So tama gid ka swerte sa ako kan naman daw at nagyan naman sa tax. Si Secretariat. Kaya sa December 21 ang target namon. Wala gid total gid domestic gid abo siya ano na lumpaw bala ang dahon kag iya laga usog siya so mapatay gid siya. No, matabo kay tilalarbison na buwas. Isa na ba to nga ano? Mga 1 week na siya na Wala ka naging sa may mapustan. Wala nga. Ako ni ko na gid niya sa yaw. Hanap pukan gid siya sang ano sang total. The Venus.
may plano ang mahal nga Ginoo. Kaya man si kuwan ka na ito lang, Netflix no? Oo. Ang sila pamuyo sa duta, tingin sa bat, nangamuyo man 'to may duta, tingin gaan sila duta alin sa bulkan. Di mo ni mo dali ka. Oo. Ang province dito sa babaw. Mm. Kag medyo mainit po ni. Mainit gid siya, ang tubo kagina nagpagaling kami sang palay hindi gid mapuslan, amo to text ang akon nga partner, do sukri ko ng buwas ang galingan, hindi gid mapuslan. So, good thing kalapad sang duta sang IP school. Kung may kanon may ara man dun Salvador Talisay kag Silay, dito naman ta Mananong. So, move forward na. Ang regards to experience. Hmm. Good afternoon dara kay Arlen Martin, Houseman, New York. Ang kay Engineer Mario Castellano, District Office sa Salon District sa DPWH. And of course, kay Engineer Pahimna, ang District Engineer dara sa Second Engineering District, kang kay Director Sunny Boy Oropel ng DPWH Regional Office 6, saka kay Toto Rodrigo Stilo dara sa NIR. Siya subong ang Assistant Regional Director nahimo ko sa opisina by 2025 siguro may second by opisina na kita. So, kunting ulayo dito ayan sa unahan Pasungkuan, kag Dumaguete dito sa meeting Tanay Bro. No, siguro wala pa sa kanao di ba? Lapit na. Engineer Rodney, long ang ano yan. Kag kamusta man sa imong pamilya, sa kay German Pub. Now, Toto Cyril, yung ginakulabos kita sa panahon to palaan ali na sa isip no? Kuhaon na nga abi ang pila sa imo sling nga taon. Ano pa kita nakag-ibuon ninyo nga mga grupo people, ano pa ang dapat ibuon nimo bilang Vice Chairman ng United Indigenous People of the Philippines. Kung ano pa ang imo mga plano pinakita ang ginapaulyatan sa subong pabahay projects ni Presidente Bongbong Marcos kay Kaligan ka, Visayas, kag ilan namin kanina nga lugar sang kalibutan. Kaya ko gani mo yan, para nabutan no, doon. Joseph, hindi ka nag-cross na eh. Oo. Ako taga nakaralo. Tama, ito amal. Okay, Cyril, sir. Ano ang imo sa tugon sa aton nga mga televiewers? Okay, bilang president of the Global Eagle Summit Eagles Club, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, first Philippine-born fraternal socio-civic organization service through the Strong Road, SEC number 201-721-277. Padayon kita sa pagbulig, hindi kita padayon kita sa pag-expand sa aton nga commitment, sa aton nga tugtuod nga intention diri sa pagsulod sa the Fraternal Order of Eagle. Now diri dapat permi kita Fernando po diri madasig kita mag kay diri hindi siya business but it is bulig gid diri. So mas manami nagabulig kaysa kinabuligan kita. So again, bilang presidente ninyo sa Global Eagles Club, nag-pray man ako nga before year end ang tanan naton nga mga endeavors kag aton nga mga negosyo mag-expand man para may ara man kita nga katon kung may ara kita bululigan. So of course, National Vice Chairman as National Vice Chairman of United Indigenous People of the Philippines or Los Biminda, kita nga mga utod sa IPs ate. So antes ko giling naging kuya ang tawag namon sa Gilamo. So kuya, antes ko naging kuya, ate na kuya. So ate ang tawag sa akin. So ate and kuya. So ate, sa mga indigenous people, padayon kami mag-support sa inyo bilang leader ninyo. Kami ni Kuya Ay, kag aton nga mga legal team, padayon kami, hindi kami magbulig palapit sa inyo. Magpalapit kamo sa amon para maplastar kamo sang maayo. May gobyerno kita nga nagabulig sa aton. And of course, may mga tawo nga mga philanthropists kag mga mag-an nga tagipusoon nga
nagka-concern sa inyo. So hindi kamo magkahuya nga ati kamo ang pinakamanggaranon diri sa Pilipinas kita. So utilize naton nga maging productive kita. Okay? Change mindset naton. And of course bilang Filipino and Ilonggo, the spirit of Christmas and love and of course the whole year nga heartaches naton, try to release and forgive sa mga hakig man naton. So the true meaning of Christmas and we will celebrate the year end with a pure heart and gladness and thanksgiving sa aton. Whatever sickness sa pamilya naton, itugyan nato sa Dios kay only God is the true maker and the true healer and the doktor ang balkaina sa aton nga partner. So I really agree with that. So thank you for this service man sang Abanti Bulsay. 2025 it will expand tremendously. I pray to that and nakita ko yung future sa ining nga magiging channel Abanti Bulsay. Congratulations for the success. So thank you ngayong hapon sa inyong tanan. Kasi ang mga viewers and listeners, hindi nyo ma-open ang YouTube, no? I-type nyo ang Abanti Bulsay, makita nyo ang Abanti Bulsay ng mga pasundayag sa aton sa mga kita. Pagkatapos ngay upload ni Joseph, amo niya ito nung binasaligan kasi pinangkatiya niya o practical ng wakal, phone. Si Bam, boy pa na niyo ay pagwakal na kung from kaya maabot ang panahon, maabot man nga tuig, maybe kita sa channel 21 sa Cable Star. Wow. Bilog na channel 21, bilog nga adlaw na. Di wakalan na kung ano nga kasi kung si Joseph daw may dira sa channel 21. Muna ang insidensya mo sa ng manager, mo sa producer, sa Ping Gladilla, na muna ang channel 21 may pat imuon tang post na nun, mas na so sa aton sini nga mga tagpura reklamate in house of the program around the Bulsay, subong nga bulan Disyembre, only December, sa tagsang adlaw dapat kita maghinangpan. Dapat kita magginatawaray kung may gragi ng kasalanan isa nawara na. Sinsyahan na lang kay man kita tao lang tuga sa mahal nga Ginoo ang Diyos magkatawag. Kita paihan no na sila ni Cyril ng Diyos mo ang pinakagamhanan kag maayong doktor tanan nga mga doktor nga yagin to so Lord thank you gamit mo sa imo kalam para magamit pa namon sa sining programa Abanti Bulsay. Upod sa aton sini nga mga sponsors mas makita gali sa More Power pagsubaman sa Metro Pacific Water Iloilo kang ila sa naging hatagman nga kanyakon sa media kagabi dira sa business, no? Thank you, good. Sa may atria, thank you very much. Merry Christmas and Happy New Year. Ilan sa kay Bing, ilan sa kay Cap, ilan kay Robin, ilan sa kay Joseph. Kung sa inyo alagad, Joel Fernandez. Limat o Job sa liwa. Was. Yes, dos. May ara makita liwat. Alam? Okay, alas 9 ilis aga. Correction, alas 9 sa aga. Jesus Maria Jose Periantisiam, toga kagabang. Harap kita sa gihapon. Okay? See you tomorrow. Thank you and good afternoon. Inyo na